Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buong buwan ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas na reading, kung positive o negative. Depende sa ma-pick up kong energy. Ngayon, kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi punta kayo dito. Adjust nyo na lang ang video. Hanapin nyo to. Kung wala pa rin, edi dito na. Okay, ito yung pang-clarify natin. So, tingnan natin kung magagamit natin yan. Pero ito talaga yung usually gagamitin ko. Ay, inubo pala ako ngayon. Pasensya na kayo. Ganun talaga ang buhay. Minsan, nagkakasakit. So, pagpasensya nyo na kung yun nga, inuubo ko palagi. King of Cups at 7 of Pentacles. Well, maraming pwedeng case dito. Baka yung iba sa inyo, hinihintay nila yung kanilang husband na bumalik sa buhay nila, whether nag-break sila o napalayo dahil sa work o for some reason. Mukhang may iba sa inyo na naghihintay nga dun sa masculine energy dito. Pero probably kasal sila. Ay, kasal. Probably kasi King of Cups, eh ano to eh. Pag nakita ko to, hindi naman to literally husband na kasal. Pwede rin naman ka-live-in. Husband na rin ba eh? Ka-live-in na lang. Okay? Kung King of Pentacles to, yun na yung gagawin nating husband. Pero, rephrase na lang natin. Gawin natin ka-live-in. Live-in partner. O boyfriend. Ito yung boyfriend. Live-in partner. O ito yung partner ng iba sa inyo na masculine. Okay? Kasi, syempre, ang daming gender ngayon. So, kunin nyo na lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Basta dito, mukhang may naghihintay. O, hinihintay excuse me. Hinihintay ng iba sa inyo na mag-mature yung person nila. Pwede rent. Kasi ito yung, card na hindi niya pa alam kung, parang yung kanta ni Britney Spears, na Not Yet a Woman. Ano? I'm not a girl, not yet a woman. Hindi niya pa alam kung ano bang stage ng buhay niya. Kung adolescent na ba siya. I mean, adult na ba siya o adolescent pa rin. Nandun siya sa period na nasa gitna pa lang. Na, yun nga, naghihintay, mahinog. O mag-mature. So, gano'n, ang tingin ko, naghihintay yung iba sa inyo na mag-mature yung kanilang person. Anyways. O, pwede rin naman kayo mismo to, kung lalaki yung nanonood. Sila yung nabanggit ko dito na naghihintay sa person nila. Na sila yung mag-mature. So, again, pwedeng vice versa. Ngayon, punta tayo dito. Oh, ito maganda. Maganda in a way na mapopromote yung iba sa inyo o magkakaroon ng pay rise o increase salary.
Excuse me. O, pwedeng magkakaroon ng maraming OT. Kaya madadagdagan ng salary. Ganyan eh. So, ganyan. Mukhang may magandang maaaring mangyari sa iba sa inyo sa kanilang workplace o pupurihin sila doon sa kanilang talent, skills, knowledge. Para bang may something na magagawa sila na ipagbubunyi ng iba. So, success siguro yun. So, pwedeng may masusolusyonan silang yung iba sa inyo. May masusolusyon ng problemang napakahirap lutasin. Pwede, oh. O, magkwe-create yung iba sa inyo ng opening sa something na mukhang imposible. O, di ba? Pwede. So, case to case basis. Basta ang mahalaga, maganda ang magiging takbo ng career para sa iba sa inyo. Smooth. Pero sana ganito na lang. Pero regardless kung anong position yan, tingin ko dun pa rin siya tutungo dahil maganda silang cards. Okay. Pero kasi may kailangan muna silang i-unlock. Hindi siya yung yung swerte ba? Yung miracle na wala kang effort tapos biglang ayun, milagro agad. Eto, may kailangan kang hard work dito. May kailangan i-unlock yung iba sa inyo. So may effort, di ba? May kailangan effort bago tong recognition. Excuse me. So ngayon, punta tayo dito. Oh, openness. Basahin ko na lang sa part na to. Be open to accept divine guidance in your relationships. So, para sa mga in a relationship, maging bukas daw sa pagtanggap ng divine guidance. Tinagalog ko lang, OMG. Kaya pala, openness. Talagang literal na bukas. Bukas na bukas yung libro. Ayan naman to. Yin yang. Excuse me. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Hindi pala kita. Ayan. Yin and yang, oh. Nabanggit yung twin flame dito. So, hindi naman to literally bang twin flame talaga. So, sabihin natin sa mga magkarelasyon, kailangan ng balance para mag-work, diba? Trust. So, sabi, you need to have trust in a relationship in order for it to flourish. So, bukod sa balance, puro relasyon to, ha. Tinopig dito, walang single. So, para daw mag-work ang relasyon, kailangan ng trust. Tingnan natin, baka may lumabas na dito para sa single. Ito sa single. Signs. Watch out for signs leading you to true love. So, case-to-case basis yan. So, pag sinabi mong signs, anything na umuulit o parang may kinalaman siya sa synchronicity. So, sama na natin dyan yung nagkaparehas kayo ng person mo, baka may meaning yon. Nagkaparehas kayo ng damit o parang pag walang person. So, signs na lang. Pay attention sa signs.
Para malaman niya kung parating na ba yung twin flames o soulmates ng iba sa inyo o true love. So again, watch out o pay attention sa signs. Pero pag ganyan, more like ang pagbasihan na lang natin ay numbers, angel numbers. Pag umuulit, tulad niya 12-12 oh. 12:12 PM na ngayon habang ginagawa ko to. So ayan, tulad niyan, hanapin nyo na lang sa internet kung ano meaning yan. Kasi mahirap hanapin ng clue. Yun lang ang mapapayo ko. Number na muulit, yun yung magiging guide ng iba sa inyo sa kanila true love. Ay, 11 minutes na to. Tama na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.